Itong Blue Ribbon Committee hearing ukol pa rin sa flood control scandal. Ngayon pong araw ay matagumpay pa rin pong isinagawa habang itong sina Senator Soto at Erwin Tulfo naman ay inakusahan itong 18 dating sundalo na tumanggap daw ng mali-maletang pera. May update dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever, natuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kabila ng naganap na balasahan sa liderato at mga committee chairmanship sa Senado kahapon. Hindi kinalala ng grupo ni Cayetano ang pagkakatalaga kay Senador Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Gayun din ang pagiging acting Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Cayetano, illegal ang ginawa ng grupo ni Gatchalian nang bakantehin nito ang lahat ng posisyon sa Senado sapagkat dapat 13 ang kinakailangang bilang na nanaayon sa Senate rules. Dahil dito, nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang lehitimo at legal na Senate President dahil wala naman umano siyang ginawang pagbibitiw at wala ring legal na batayan upang siya ay mapalitan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Samantala, Bombo Genesis, matapos buksan ni Senator Pia Cayetanong pagdinig, ipinasa nito kay Senator Dante Marcoleta ang pangunguna sa hearing bilang pinuno umano ng subcommittee na kanilang binuo. Sa isinagawang pagdinig, ibinunyag ng mga miyembro ng 18 dating sundalo na sina Bernard Tube at Bernard Gumban na di umano'y nag-deliver sila ng mali-maletang pera. 5 malalaking maleta sa building ni Senator Vicente Tito Soto III sa Baclaran at 2 beses naman umano sa bahay ni Senator Erwin Tulfo sa Green Hills na kabuo ang 8 maleta. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Bernard Gumban. Sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Samantala, Bombo Genesis, pareho itong mariing itinanggi ng 2 senador. Itinanggi ni Soto na ang mga akusasyon na tumanggap siya ng kickback mula sa mga flood control project ay tinawag niya itong walang basihan at politically motivated. Binigyan din ng senador na hindi siya nanungkulan bilang senador o opisyal ng pamahalaan sa pagitan ng taong 2022 at hanggang 2025 na siya umanong panahon kung kailan nangyari ang ibinibintang na transaksyon. Inilarawan ng veteranong mambabatas ang mga bintang bilang clutching at straws o huling hininga ng kanyang mga kalaban sa politika para bahiran ang kanyang pangalan. Habang si Tulfo naman kwestiyon ng kredibilidad ng 18 dating sundalo at sinabing walang ebidensyang makakapagpatunay sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Binigyan din ng senador na wala siyang insertion sa General Appropriations Act o GAA mula sa taong 2020 hanggang 2025. Wala rin umano ang kanyang pangalan sa Department of Public Works and Highways, House of Representatives o sa mga aprobadong appropriations. Politika, aniyang nakikita niyang dahilan dito dahil may mga pangyayari at detalye umano sa sworn affidavit ng 18 dating sundalo na binago o hindi sinama. Tinutukoy ni Tulfo ang pagkakadawit ng mga pangalan ni Senator Loren Ligarda at Senator Mark Villar na dati nilang kasamahan sa majority bloc na pinamumunuan ni Soto. Kay kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Definitely, it's a lie, a blatant lie, kasi nga hindi lang masagot anong purpose pa, saan nang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. I was listening. What is the purpose? Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 to 2025, wala ako. Wala rin ako mga allocables, wala yung pangalan ko doon kay Carl, wala sa DPWH, wala sa House of Representatives, sa appropriations.
Nabanggit pa yung Senadora Laurel Legarda, 2 bilyar. Imposible naman kasi may kopya ako na pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Laurel at saka yung 2 bilyar. Samantala, Bombo Genesis, tinawag naman ng bagong mayorya na isang bogus hearing ang kasalukuyang pagdinig ng kampo ni Cayetano. Sa isang pahayag, sinasabi ng grupo na may mandato ang Senado na itaguyod ang konstitusyon at magpasa ng mga batas para sa kapakanan ng mamamayan, kaya dapat igalang ng lahat ng senador ang umiiral ng mga patakaran, quorum at lehitimong liderato ng kapulungan. Iginit din nila na tumanggi o manong dumalo sa mga regular na sesyon ng kampo ni Cayetano, ngunit nagsasagawa naman ng hindi isang otorisadong pagdinig. Nagpahayag din ng pagkabahala ang bagong mayorya sa mga ulat na may mga empleyado ng Senado na muna'y pinagbantaan ng kaso kung hindi susunod sa utos ng kabilang kampo. Sa huli, nanawagan ng bagong mayorya na itigil na ang pamumulitika at ituon ang pansin sa pagtatrabaho para sa kapakanan ng mamamayan. Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis. Sa kabuuan ng hearing, walang pumunta dyan na anumang miyembro ng Gatchalian Bloc? Wala, Bombo Genesis, bagamat ito nga si Senator Sherwin Gatchalian o si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Bombo Genesis, ay nagsagawa ng press con 8:30 ng umaga bago itong hearing, ay hindi naman ito pumunta dito sa plenaryo ng Senado para dumalo dito sa pagdinig na isinagawa naman nila Senate President Alan Peter Cayetano. Bombo Genesis. Okay, Bombo Ever. Bombo Jello, may inaasahan ba na ipagpapatuloy pa rin noong kampo naman nila Senator Erwin Tulfo yung itinakda nila na pagdaraos ng hearing para sa flood control anomalies doon sa Senate Blue Ribbon Committee? Yan ang tiniyak din ni Senator Erwin Tulfo, Bombo Ever, na sabi niya tuloy sa Lunes o June 8 itong schedule ng kanilang Blue hearing o pagdinig ng kanilang Blue Ribbon Committee hearing, Bombo Ever. Maraming salamat, Bombo Jello. Mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.